Magandang araw mga boss, dito na tayo sa part 2 na may tagas ng diesel sa injector at hirap siyang humatak. Ito nga pala yung mga parts na binili ni customer. Ayan yung timing belt, kung makikita nyo mga boss, bago na yan. Ito naman yung idler bearing nya, tapos ito naman yung tensioner bearing nya. Diyan kayo mag-a-adjust mga boss ng timing belt. At ito naman yung kit ng 4 na injector. Andyan na yung washer ng injector, yung oil seal nya, pati yung washer ng 4 na bolt ng injector. Yung valve cover gasket nito mga boss, additional na lang yun sa pinabili ko kay customer. Dahil nga sa akala niya, diesel lang yung tumatagas dito sa makina niya. Pero nung sinipat ko, chinek up ko mga boss, pati langis may tagas din siya dito sa valve cover gasket. At ito naman yung throttle body mga boss, nalinisan na yan. Pati yung 4 na injector, nalinis na rin. At ito naman yung EGR valve niya, nalinis na rin yan. Sa paglinis yan mga boss, para makatipid kayo, gamitan nyo muna yan ng gasolina, tapos gamit yung brush, tapos gamitan nyo na ngayon ng carburetor cleaner, pwede rin yun. Ito naman mga boss yung intake manifold nya, nalinis na rin yan mga boss, kaya ready na para ilagay or ibalik na itong mga parts na tinanggal dito sa makina. Pero bago yun mga boss, dito muna tayo sa common rail nya. Lilinisan din yan mga boss, pwede kasing may bara. Tatanggalin itong sensor nya dito sa common rail para mahanginan nga yan at malinis. Sa paglinis lang naman itong common rail mga boss, madali lang. Ginamitan lang naman yan ng compressor or hangin para kung may nagbara dito sa bawat butas niya, matanggal. Ano mo rin? Ano mo rin? Alin? Yan. Hindi, isa lang. Wala. Ano nga ito? Yeah. May hinahangin mo eh. Ito, meron. Pwede mo nga. Wala to. Yung isang butas dyan mga boss, yung tinuturo ng daliri ko, walang lumalabas na hangin. Kaya sabi ko, lakasan niya yung pagbuga ng hangin. Tagalan niya para lumabas yung hangin dito sa isang butas. Dahil nga itong isang butas niya, halos walang lumalabas na hangin, pero yung tatlo, malakas yung lumalabas na hangin. Kaya pinatutukan ko sa kanya para matanggal yung bara dito sa isang butas. Sige, hangin na mo. Ayan, malakas o. Yan, ganyan. At yun na nga mga boss, dahil sa natanggal na yung nakabara dito sa isang butas, pantay-pantay na yung lumabas na hangin dito sa fuel rail customer or common rail. I-check ko ulit yan mga boss. Okay na. At dahil sa okay na ito mga boss, inilagay na ngayon itong common rail sensor nya. Tapos gamit itong box wrench, ipapainal na ngayon yung higpit dyan. At para walang problema, sa paghigpit na ginawa nitong gumagawa, ibinalik niya na lang yan sa dating higpit niya, sa dati niyang marker. Ayan mga boss, dahil kulang pa ng kaunti, sabi ko, pihitin pa. At nung pantay na, lipat naman ako dito sa pagkabit ng valve cover gasket. Ayan na mga boss yung bagong gasket na pinabili ko kay customer. Ayan na, kinakabit na. Siniset up na yan ng maayos. Kailangan sa pagkabit ng valve cover gasket mga boss, nakapasok yan sa gatla nitong valve cover. Hindi pwedeng hindi nakapasok yan. Pwedeng tumagas kapag hinigpitan mo itong valve cover mo. Kaya kailangan susunod ka sa guide nitong valve cover. Tapos ito namang throttle body, inilagay na yan dito sa intake manifold. Siyempre dapat meron niyang gasket. Tapos yung ginamit na pandikit yan mga boss, yung shellac na lang, shellac gasket. At dahil okay na yung pagkakalapat nitong throttle body dito sa intake manifold, inilagay na yung 2 bolt niyan at itong 2 nut niyan na number 12. Tapos para maipanal mo yung paghigpit, gumamit ka na ngayon ng box wrench na number 12. Ayan mga boss, kung makikita nyo, ipinafinal ko na yung higpit dito sa bolt and nut ng throttle body. Alam nyo mga boss, kung kayo naman ang gagawa ng sasakyan nyo, basta tandaan nyo lang yung mga pinagtatanggal nyo ng parts at mga tornilyo, hindi kayo maliligaw eh. At bago nyo ilagay itong pressure sensor nya dito sa intake manifold, importante na malinis yan mga boss. Yung ginagamit yung panlinis dito sa mass airflow sensor, pwede nyo rin gamitin yan dito sa pressure sensor ng intake manifold nyo. Ayan mga boss, kung makikita nyo, yan ang ginamit na pang spray dito sa pressure sensor para malinis yan. After nyo malinis yan at napatuyo nyo na itong pressure sensor,
pwede mo na ngayon ilagay yan. Sa paglagay niyan mga boss, pwedeng yung o-ring yan, pahiram mo ng kaunting langis. At kung maaari, huwag yung biglain sa pagdiin. Medyo kapakapain nyo pa rin kasi may o-ring yan na pwedeng maputol pag binigla mo. Tsaka mo ngayon ilagay na itong bolt na number 10. Tapos pwede mo nang higpitan yan gamit ka ng socket wrench sa number 10. Kita nyo naman, after higpitan yan, chinek ko yan kung nakalapat ng maayos. Dahil okay naman siya, dito naman ako sa pagkabit ng intake manifold. Chinek up ko yan kung okay ba yung pagkakalagay nila na dapat itong intake manifold gasket niya, meron niyang shell gasket para wala siyang singaw pag inilagay mo itong intake manifold. At higit sa lahat, yung pagkakalagay ng gasket, dapat maganda yung pagkakalapat niyan. At dahil sa okay na yan mga boss, okay na. Pinalagay ko na itong intake manifold. Siguraduhin nyo lang na sa paglagay nyo ng intake manifold, walang maiipit dyan. Dapat yung pagkakalapat ng intake manifold maayos. Kaya nga kung makikita nyo, chinecheck ko maigi yung pagkabit nitong gumagawa. At pag okay na yung pagkakalapat ng intake manifold, pwede nyo nang ilagay yung dalawang bolt na number 12 at dalawang nut na number 12 dito sa ibabaw ng intake manifold. Dito muna tayo sa oil seal ng injector mga boss. Kung makikita nyo, tinatanggal na yan. Sinisikot lang naman yan ng flat screw. 4 yan mga boss na tinanggal. Ayan yung unang tinanggalan ng oil seal. Ito naman yung pangalawa, ito yung pangatlo, at yan naman yung pang-4. Na bago mo ilagay yung mga injector, dapat ikabit mo muna yung 4 na bagong oil seal. Dito naman tayo sa EGR valve. Bago mo i-connect yan dito sa intake manifold, siguraduhin mo yung gasket niyan mga boss na ilagay nyo para wala siyang singaw. Tapos yung dalawang nut dito sa gilid ng EGR valve mo, higpitan mo ng maayos, at sa ilalim naman, meron naman yan dalawang bolt na number 12. Higpitan mo rin yun ng maayos. At dito naman sa paglagay ng oil seal ng injector mga boss, siguraduhin mo lang na maayos yung pagkakalapat mo ng mga oil seal ng injector. Kaya nga kung makikita nyo, after nila mailagay itong oil seal, chinecheck ko pa rin yan kung okay ba yung pagkakalapat nitong mga oil seal. Tandaan natin, nobody is perfect, but 2 is better than 1. Dito naman tayo sa paglagay ng common rail mga boss, meron lang naman itong 3 nut na number 12 na ilalagay ka. Siya nga pala dito sa intake manifold, meron diyang nilagay na 2 nut na number 12 at 2 bolt na number 12 sa ibabaw niya. At sa ilalim naman nitong intake manifold, meron ka lang naman dyan ilalagay na 3 bolt na number 12. Dito na tayo sa pagkalas ng timing belt. Importante na bago mo tanggalin itong timing belt, naka-timing mark na yan. Dito sa pagtanggal ng tensioner, meron yan 2 bolt na tatanggalin ka, isang number 14 at isang number 10. Ayan yung number 10 na bolt dito sa tensioner na tinanggal ko. Ayan yung sa adjuster niya. After mo matanggal itong tensioner, pwede ko na ngayon tanggalin itong timing belt para mapalitan na yan. Ayan na mga boss, tanggal ko na itong lumang timing belt ni customer. Pati itong idler bearing mga boss, papalitan din yan gamit yung socket wrench na number 14. Tanggalin mo itong bolt. Yun lang, madulas yung idler bearing kaya nalaglag. At ito na ngayon yung bagong idler bearing, ikakabit na yan. Syempre yung bolt yan mga boss, ipakapit mo muna yan sa thread nya bago mo gamitan yan ng socket wrench mo na number 14 para higpitan. Para sigurado kayo na hindi kayo makalose thread, kaya nyo yung ginagawa. Tapos, pwede mo na ngayon isunod sa ilalagay itong timing belt. Sa paglagay ng timing belt mga boss, may kanya-kanya kasing style ang mekaniko. Pagdating dyan, ayaw na ayaw ko nung makikialam dahil may kanya-kanya kaming diskarte. Ang mahalaga, importante na dapat pag pinandar itong sasakyan, one click yan. At dahil sa nailapat na nila itong timing belt dito sa sprocket nya, pwede na ngayon ilagay itong tensioner bearing. Ayan mga boss, may bolt yan na number 14 na ilalagay ka mga boss. Ayan yung hihigpit. Tapos dito naman sa adjuster nitong tensioner, may bolt din yun na number 10. Pero dapat alalay lang sa paghigpit. Okay na, maputol yan. Tapos yung pin na naglalak dito sa tensioner, kung makikita nyo, hinuhugot na yan. Yun lang pinasa sa akin. Pakita ko sa inyo mga boss. Ayan siya. Balik tayo sa timing belt mga boss. Kung nagbago yung timing mark nya, importante kasi na ma-check nyo ulit yan. Maganda kasi yung sigurista kayo mga boss para sa bandang huli walang problema. Dahil okay naman dito sa camshaft, pati dito sa supply pump nya okay din. Muli mga boss, dahil sa mahaba nga itong video, abangan nyo sa part 3. At muli, maraming salamat sa panonood. Sana sa bawat video na ginagawa ko, nakakakuha kayo ng idea. At kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat.